Good morning mga ka-fresh na fresh. For today's video ay ipapaliwanag ko sa inyo kung anong mga produkto ang nilalako namin noon bago pa kami nagkaroon ng ganitong pwesto na sari-sari store. Una, piyaya. Nung kami naglalako pa noon, kumukuha ako ng piyaya sa aking ka-churchmate. Shoutout po kay Luis Portamilo, Vivar. O doon ko kinukuha yung piyaya sa kanila. Walang ginagawa ko noon, kumukuha ko ng produkto, tapos ibibenta ko muna siya. Pagkatapos kumita, ibalik ko sa kanila yung bayad pagdating ng hapon. Ang ginagawa ko sa piyaya, dinadala ko siya sa trabaho. Pagka may mga nag-order doon sa trabaho, yun, yung iba, inuutang. Ang bayad ng piyaya ay every quincenas katapusan. Yun, yung sobra naman doon, pagka walang mga order, iniikot ko dito sa barangay, mga kapitbahay po namin. Yun, isa sa mga inilalako ko noon, piyaya. Tapos nag-order din ako ng ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon? Pat, doon sa katumbas ng piyaya? Siopaw? Hindi ko alam ano bang piyaya. Hindi, merong isa yung katumbas ng piyaya, yung may mga munggo, may munggo. Ano bang tawag doon? Ano? Kopya. Kopya. Yun. May mga Kopya. ayun, nagbibenta rin kami naman ng kopya. Meron yun mga iba-ibang klase na ingredients. May munggo, may ube, may plain. Ayun, isa yun. Kopya pala ang tawag doon. Meron sa akin nagde-deliver na kasama sa trabaho galing Taguig. O, di ba? Mainit-init pa. Dumarating na sa akin yun. Binibinta ko rin yun. Binibinta ko sa mga katrabaho ko. Binibinta ko sa mga kapitbahay. At yun, pangatlo. Nagbibinta rin ako ng bunlis bangus. O, shoutout kay Herald Lagapa. Yung bunlis bangus siya ang kinukuhanan ko doon sa galing pa sa Pangasinan. Ngayon si Herald ay nandun na sa ibang bansa. Nagtatrabaho. Pauwi na rin. O doon sa Pangasinan. Masarap kasi pagka galing sa Pangasinan yung bangus. Bunlis bangus yun. Yung iba pinapautang ko. Ang bayaran sahod. Pagdating ng sahod, ayun, doon na ang singilan. O, tapos naglako din ako ng hipon. Yung hipon naman galing naman ng Bulacan. O, shout out kay Michael Mendoza. O, siya ang nagdi-deliver sa akin ng hipon. Yung hipon na yon galing sa fish pan. May hipon kasi na galing sa brackish water, yung pinaghalong dagat at saka tabang. Meron naman, nabubuhay naman yung hipon sa tabang. O, yun, yung next, naglako din ako ng bawang, sibuyas, yun, ricado, paminta, kamatis. Ayun yung mga sangkap na kailangan sa pagluluto. Naglako-lako din ako niyan. Inikot-ikot ko din yung barangay, pati yung syudad, inikot ko na rin para lang makabenta ng mga ganyang pagkain. Next po, nagbibenta rin po kami ng chlorine. Noon nagbibenta ako ng chlorine, nasa sachet, mga 50 centavos ang isang piraso noon. Meron namang wholesale, nasa 10 piso lang. Pero meron na po siyang tubo doon sa mga sari-sari store. At hanggang ngayon, meron din kaming chlorine. Yung ganitong 1/4, 55 pesos sa amin. O yan. Tapos, meron din kaming binibinta na tawas noon, nilalako. O, tingi-tingi rin yun, nakaripak. Ganon din, ngayon, meron kaming tawas. Ito. Yung ganitong tawas, 1/4, magandang klase ito. Ito yung mamahalin na tawas, 25 yung 1/4. Meron din kaming tawas na buo. O, ayan, noon, nagbibinta rin ako noon. May mga presyo na ito. O, yung isang ganito, meron ng presyo. Ayan. Nagbinta rin ako noon ng ito, para sa cockroach, para sa ipis. Mothballs.
Nagbenta rin ako doon ng anyel. Nakaripak din yun ng tingi. Hanggang ngayon, meron din ko kaming anyel. Ayan. Yung ganito, 1/4. Magkano ang 1/4 na ito? Tama? So, yung ganito naming 1/4 ay 40 pesos. Noon, tingi-tingi lang yun, nire-repack namin yung ganito per kilo. Nire-repack pa namin yun. Tapos, nagbenta rin kami ng salik. Ayun, tingi-tingi lang din yun. Ngayon, 1/4 yung binta namin. Ganito. Salik. Ang ganitong salik, 40 pesos. Yan nung time na yon na dumaan kami sa hirap ng buhay. Noon, gumawa kami ng sarili naming formula ng dishwashing liquid. Yung materialis nun, kinukuha pa namin sa Quezon City. Kaya lang dahil sa mahal nga materialis, tapos ang layo-layo pa ng kinukuha namin, talagang talo. Pero nung lahat ng yun na ginawa namin, na napakarami, naibenta rin namin sa mga kapitbahay, pati sa trabaho ko. Yun, bit-bit ko yan. Pagdating sa trabaho, marami din naman ang kumuha. Ngayon, medyo talagang kunti lang ang tinubo. Meron dumating sa amin na liquid. Ayun, dishwashing liquid. Formula ng Joy. May nag-alok sa amin. Ganun din yung detergent powder na Ariel. So, nung time na yun, sinampulan muna namin. Ginamit po namin kung magandang klase ng produkto dahil ang gusto namin, pagka kami nagbenta ng isang produkto at maganda naman, posible na magiging mabenta yan dahil siyempre iaalok mo siya at ay alok mo na maayos siya gamitin. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin kaming detergent powder. Ito yon. Bali, binibili po namin ito ng sako tapos nire-repack po namin ng per kilo. Tapos yung iba naman dahil hindi kaya ng 1 kilo, ang ginagawa po namin, hinahati namin. Bali ito kalahati. Meron naman nakarepack na galing doon sa kinukuhaan namin yung isang ganito. Yan. Yan, 1 kilo na yung ganito na detergent powder. Maganda naman siya pagka ginagamit sa paglalaba. Tapos yung Joy naman na formula ng dishwashing liquid, hindi na kami kumuha kasi nung time na nagkaroon ng pandemya, mahirap kumuha ng mga lagayan dahil kumukuha kami ng container. Kunti-kunti na kinukuha namin doon sa supplier namin. Pero dahil nahirapan kami, dahil wala kaming lagayan, hindi kami makalabas. Kailangan kasi makakuha ng lagayan. Kami ang naghuhugas. Hinugasan namin yung mga empty bottle. Tapos ang ginagawa namin, doon namin ilalagay yung liquid o dishwashing liquid. Doon namin inilalagay. Dumating yung mga maraming supplier. So, nagsidatingan yung Joy. Yung Joy mismo nakalagay sa bote. May malaki, may maliit. Mayroon nakasashay. Meron naman dumating din yung shiny. Medyo mura siya compared naman doon sa binibenta namin na 50 per bottle. Ang katumbas na 1 liter. Dumating yung Max Blue na mura. Dumating din yung Very Good. Dumating pa yung Youngs. Yung lahat ng yun na mga dishwashing, yun yung mga tinitinda namin. So yun, alam nyo na kung ano yung mga itinitinda namin noon o nilalako namin dito sa barangay. Diba? Kaya yung mga nagtitinda dyan, yung mga naglalako-lako, shout out po sa inyo. Hindi masama na tayo ay maglako basta marangal po yung ating trabaho. Doon kami nag-umpisa. Ayun, marami yung mga suki namin nakakaalam na hanggang ngayon, yun din po yung aming mga binibita. Kung meron pang mga nakalimutan namin, ng mga dating binibenta namin, sa mga susunod na lang uli. Salamat po sa inyong panonood.